habang may hininga, isang kuha ng pag-asa, pagmamahal, at pananampalataya. May mga laban na hindi nakikita ng mata, may mga digmaang tahimik, ngunit araw-araw na ipinaglalaban. Ito ang kwento ni Daniel, isang ama, isang mandirigma, isang lalaking lumalaban, kahit nauubos na ang kanyang hininga. Isang tahimik na umaga, sa isang maliit na bahay sa gilid ng eskinita, nagising ang araw na parang ordinaryo lang. Ngunit sa loob ng silid, may lalaking nakahiga, payat, maputla, at hirap huminga. Si Daniel ay may sakit. Isang sakit na dahan-dahang kumukuha ng lakas, ng panahon, at ng pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagrereklamo. Sa tabi ng kanyang kama, may isang dalagitang tahimik na nagmamasid. Si Maya, ang kanyang anak na babae. Maaga siyang nagising. Maaga siyang tumanda. Pa, okay ka lang po ba? Isang tanong na paulit-ulit niyang tinatanong, kahit alam na niya ang sagot. Ngumiti si Daniel. Hindi dahil wala siyang sakit, kundi dahil ayaw niyang matakot ang anak. Sa kabilang kwarto, mahimbing ang tulog ng isang batang lalaki. 3 taong gulang, walang alam sa salitang karamdaman o kamatayan. Ang alam lang niya, si Papa ang kanyang mundo. Tuwing gigising siya, iisa lang ang sigaw. Pa! At kahit masakit ang katawan, kahit nanghihina, pipilitin ni Daniel na bumangon. Dahil ang isang yakap ng anak ay mas malakas pa sa kahit anong gamot. Ang ama bago ang lahat. Bago ang sakit, si Daniel ay masigla, isang karpintero, isang ama na may maruming kamay pero malinis ang puso. Siya ang gumagawa ng laruan ni Lucas. Siya ang tagapakinig ng mga kwento ni Maya. Ngunit dumating ang araw na bigla siyang bumagsak, isang iglap, at nagbago ang lahat. Dialysis, gamot, ospital. At isang tanong na paulit-ulit sa kanyang isip, hanggang kailan pa ako? Mga lihim ng isang ama. Tuwing gabi, kapag tulog na ang mga bata, sumusulat si Daniel, hindi sa notebook, kundi sa puso. May kahon sa ilalim ng kama, puno ng liham. Para kay Maya, anak, huwag kang matakot sa buhay. Mas mahirap ang sumuko kaysa lumaban. Para kay Lucas, anak, kung hindi na ako ang maghatid sa'yo sa paaralan balang araw, sana maalala mong may papa kang nagmahal ng buo. Ang bawat salita, dasal, ang bawat tuldok, luha. Ang anak na napilitang maging matatag. Habang humihina ang ama, lumalakas si Maya. Siya ang nagluluto, siya ang nag-aalaga, siya ang umuupo sa tabi ng kama tuwing gabi. Isang gabi, naabutan siya ni Daniel na umiiyak. Anak, bakit? Pa, natatakot po ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko kapag wala ka na. Tahimik si Daniel sandali. Pagkatapos ay hinawakan ng kamay ng anak. Makinig ka, Maya. Hindi ka nag-iisa at hindi ka mahina. Kung may natutunan ka sa akin, sana iyon ay ang lumaban kahit mahirap. Isang huling paalam dumating ang gabing maulan. Madilim, mabigat ang hangin. Dinala si Daniel sa ospital. Hawak ni Maya ang kanyang kamay. Si Lucas ay mahigpit na yakap ng kapitbahay. Pa, nandito lang kami. Umiiyak na sabi ni Maya. Mahina na ang boses ni Daniel. Maya, alagaan mo si Lucas. Lucas, mahal na mahal kayo ni Papa. Isang ngiti, isang hinga, at isang katahimikan na hindi kailanman makakalimutan. Ang buhay pagkatapos ng sakit. Hindi maintindihan ni Lucas kung bakit hindi na gumigising si Papa. Araw-araw niyang tinatawag ito. Pa, uwi ka na. Si Maya naman, binuksan ang kahon, binasa ang mga liham, at doon niya napagtanto, hindi siya iniwan ng ama. Iniwanan siya ng lakas. Isang pamana ng pag-asa. Lumipas ang mga taon. Si Maya ay naging guro. Si Lucas ay lumaking may kwento ng isang amang hindi sumuko. At sa bawat hakbang nila, may alaala ng isang lalaking may sakit ang katawan, ngunit buo ang pagmamahal. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tagal ng buhay, kundi sa lalim ng pagmamahal na iniwan natin.